Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ngayon po ay araw na ng Huwebes, July 23, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Dakuan na po natin ang ating mga headlines. NBI nanindigan na mayroong continuing at active threat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. House Prosecution Team pumalag sa naging pahayag ni Senator Judge Robin Padilla na hindi dapat one-sided ang prosecution. Vice President Sara Duterte nangungunang kandidato sa pagkapangulo sa 2028 elections batay sa survey ng Pulse Asia. U.S. Secretary of State Marco Rubio bumisita kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. 64% ng mga Pilipino walang tiwala sa China base sa survey ng Okta Research. Grupo ng mga guro nagprotesta sa harap ng Malacanang. Metro News, mahigit 1,400 personnel idideploy ng MMDA para sa SORA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ating pong Science and Technology News, sa Great Barrier Reef nanganganib na magkaroon ng ecosystem collapse dahil sa El Nino. Lifestyle News, Philippine Passport tumaas ng 3 pwesto sa Henley Passport Index. Music Trivia, ngayong petsa nanguna sa US ang 1966 album na ito ng American singer na si Frank Sinatra. Ano ang album na ito? Alamin. At sa balitang kakaiba, Hairy Croissant mabenta sa isang bakery sa Thailand. Sa oras po nating alas 6:38 na po ng umaga, kami po inyong tagapagbalita, Daryl Justin. At Darlene Olanyo. Dako na po natin ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Nanindigan si NBI Director Melvin Matibag na mayroong continuing at active threat laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa Day 9 ng impeachment trial, nabusisi ni Senator Judge Erwin Tulfo ang tungkol sa banta sa Pangulo at ayon kay Matibag, mayroon pa ring nagpapatuloy at aktibong banta sa buhay ng Presidente. Para mapag-ingat ang Pangulo at ang pamilya nito, sinabi ni Matibag na tuloy-tuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa palasyo at patuloy din ang kanilang ginagawang threat assessment. Hanggang ngayon ay continuing threat po ito or pwedeng i-execute anytime ng mga sinasabi ninyong persons of interest? Yun na po yung atin pong pangamba na nakikita. Because hindi po natin nakukuha. Sigurado po tayo na may kinausap at pumayag, subalit yung pagkakakilanlan ng taong kinausap ay hindi pa rin po natin nakukuha. So ibig sabihin po, yung threat po na ito sa Pangulo is a continuing and active threat po and serious. Question naman ng defense team ang paggamit sa affidavit ng self-confessed DDS hitman na si Arturo Las Cañas na ginamit na basihan ng testigo para patunayan ang pattern of violence ng vice-presidente. Giit ni Matibag, hindi man humarap si Las Cañas sa NBI pero dumaan naman ito sa verification process. Idiniin pa ni Matibag na ang sakop ng investigasyon ay bantalang kay Pangulong Marcos at hindi kasama ang umano'y threat kay VP Sara dahil hindi naman dumalo ang ikalawang Pangulo nang ipatawag siya ng NBI at Kamara ukol dito. Samantala, NBI kumpiyansa sa mataas na probability na matukoy ang hitman na posibleng kinausap ni VP Sara Duterte para ipapatay ang Pangulo at pamilya nito. Detalye ihahatid ni Conde Batak. Tiwala si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa mataas na posibilidad na matukoy nila ang taong kinausap ni Vice President Sara Duterte para isagawa ang bantang ipaligpit sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa Day 9 ng impeachment trial, tinanong ni Senator Judge Win Gatchalian kung gaano kataas ang posibilidad na matukoy ang taong kinontrata ng Vice Presidente para ipapatay ang Pangulo at ang pamilya nito. Tugon
Tugon ni Matibag, kung sa scale na 1 to 10 ay nasa 6 to 7, ibig sabihin mas mataas ang tsansa ngayon na malaman nila kung sino ang sinasabing taong kinausap ni VP Sara. Katunayan dito ay mayroon na silang mga nakakausap at may mga individual na lumalapit sa kanila para magbigay ng impormasyon tungkol sa plano na pagpatay sa Pangulo. In other words, yung probability mataas. Mataas po. Gaano kataas? Bigyan niyo kami ng more or less lang in Siguro your own po opinion. from the scale of 1 to 10, doon po tayo ngayon sa 6 to 7 po. 6 to 7 na merong kalalabasan na magtuturong may nakontrata. Tama po. Sa interjection ni Senator Judge Erwin Tulfo, sinabi ni Matibag na nakadepende sila sa pagkuha ng impormasyon sa mga intelligence officer, human intelligence at mga informants sa ground na kanilang sinusundan, kasama sa binabantayan na maaaring kasama sa kinontrata o nakakaalam sa taong kinontrata ni VP Sara ang mga men in uniform na kaalyado sa mga Duterte, mga miyembro ng Davao Death Squad at mga miyembro ng Vice President Security and Protection Group. Mayroon anyang process of elimination sa dami ng mga individual na kanilang ikinukonsiderang nakausap ng bise o nakakaalam sa banta hanggang sa matrim down na nila at tuluyang matukoy ang taong kinontrata para sa pagpatay sa Pangulo. Alam natin yung kasaysayan, malawak po ang kanyang tinatawag na connection, yung network po. Alam naman natin na siya ay Vice Presidente at ang dating Pangulo ay kanyang ama. Ibig sabihin nakadevelop po ito ng mga relasyon. Unang-una na sa mga men in uniform na hanggang sa ngayon marami po rito na na-appoint pa niya nung panahon na sila ay nandiyan. Nandiyan din po, binanggit ko yung Vice President Sara sa security group at yung pong mga Davao Death Squad. So tiningnan po natin at tiningnan by process of elimination yung mga tao po na maaaring dun nang galing or maaaring nakakaalam. Ito si Conde Batak para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Pumalag ang House Prosecution Team sa naging pahayag ni Senator Judge Robin Padilla na hindi dapat maging one-sided ang prosecution. Ginawa ni Padilla ang pahayag sa Day 9 ng impeachment trial matapos itong questionin ang kredibilidad ni Arturo Las Cañas dahil sa pabago-bago nitong mga pahayag. Nakiusap din si Padilla sa prosecution panel na iwasan na ang pag-ipresenta ng mga testigo na may kinakaharap na kaso. Humirit pa si Padilla na sana ay hindi maging one-sided ang prosecution na umani naman ang reaksyon sa mga nasa loob ng Senate Impeachment Court. Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi, alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo ba, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal po court. ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain. Hindi po order in the sila court. allowed. Mag-ingay. Korte po ito. Sa panig naman ng House Prosecution Team, sinabi ni House Prosecution Lead Counsel Representative Jervil Ruistro na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay isang adversarial process dahil dito inaasahan ng magiging bias ang kanilang kampo sa paglalabas sa mga ebidensya laban sa Vice Presidente. Dagdag pa ni Ruistro, mas nakakapagtaka kung magiging neutral ang prosekusyon at kung dedepensahan pa nila ang akusado. Well, with all due respect kay Senator Judge Robin Padilla, no? Apparently, this impeachment trial is adversarial. Maliwanag yun. Kaya merong prosecution is to establish the case. Kaya may defense is to defend the innocence of the respondent, no? So, it is very much anticipated that the prosecution is biased towards presenting the case. Presenting the evidence, no? Siguro mas nakakapagtaka pag naging neutral ang prosecution. At lalong nakakapagtaka kung i-defend namin yung respondent.
Samantala, inamin naman ni Private Prosecutor Lorna Capuna na sila ang sinita na nasa front row na nag-iingay at nagre-react habang nagsasalita si Padilla. Kaugnay nito, humingi ng paumanin si Capunan kay Padilla at inihayag na hindi naman nila intensyong bastusin ang senador. Sometimes the Senate impeachment hearings are in black and white. And we're very appreciative that Senator Robin always brings color and surprise and excitement. It's as if, especially if he's the last one to manifest, nagigising po kaming lahat. Kanina talaga nagigising kaming lahat. At pinagalitan pa kami sa front row. So may I use this opportunity to apologize to Senator Judge Robin. There was no intent to disrespect him. Kaya lang, syempre, pag lawyer ka at nasa litigation ka, i-emote ka mag-i-emote ka. No? Alam naman nila yung, hindi naman emote na drama, pero it is an instinctive reaction. There was really no intent to disrespect him when he said, lalong-lalo na yung mga nasa front row, nagtinginan kaming ganyan. Yung pala kami yun, nasa front row. So, Senator Robin, sabi mo, kaibigan tayo, forgive na lang. Hindi na kami uulit dyan. Yan po ang pahayag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan. Samantala, hirit ng OBP na sagutin ng Senado ang gastos sa catering ng defense team, staff at mga testigo sa panahon ng impeachment trial, medyo funny at highly improper ayon sa isang mambabatas. Grace Mariano sa report. Medyo funny at hindi tama para kay House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin ang hiling ng Office of the Vice President na sagutin ng Senado ang gastos sa pagkain, mga inumin at catering service para sa defense team, support staff at kanilang mga testigo sa panahon ng impeachment trial. Sabi ni Garin, hindi pa niya nababasa ang sulat hinggil dito na pirmado ni Vice President Sara Duterte pero sa tingin niya ay highly improper o hindi tama. Na Senado ang babalikat sa mga gastusin nito. Katwiran ni Garin, karapatan naman ito ng OVP pero may opisina naman si VP Duterte kaya sila na ang dapat gumasto sa pagkain habang tumatakbo ang paglilitis. Paliwanag ni Garin, ang Senado ay tumatayong impeachment court kaya baka magkaroon ng kahulugan na ang request ng OVP ay hindi pagrespeto sa korte. Dagdag pa ni Garin, nakakainsulto din para sa Senado na pagdududahan pa na baka hindi ligtas ang kanilang ipapakain kung hindi ito ang pinili na catering service ng OVP. No, I find it highly improper kasi may opisina rin naman ng ating pangalawang Pangulo and they can actually charge all those expenses to their office. Medyo funny siya. Oo. Sorry ha. Kasi parang sinabi mong nasa isang pagdinig ka, tapos sasabihin mo, pakainin mo itong aming mga abogado o pakainin mo itong aming mga kasama. That usually does not happen. Pwede kasi siyang ma-misinterpret na disrespect sa korte, and in this case, the Senate. Yan po si House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Nangungunang kandidato sa pagkapangulo si Vice President Sara Duterte kung ngayon gagawin ang 2028 elections. Sa survey na isinagawa ng Pulse Asia, lumabas na 49% ng mga respondent ang nagsabing iboboto nila si VP Sara. Pumangalawa naman si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo na nakakuha ng 26%. Sumunod si Senator Raffy Tulfo na nakakuha ng 14% habang nakakuha naman ng parehong 1% sina DPWH Secretary Vince Dizon at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Si MMDA General Manager Nicolas Torre III naman ay nakakuha ng 0.1%. Sa pagka-vice-presidente naman, lumabas sa top choice ng mga respondent na tumakbo sa vice presidential race si Senator Christopher Bongo na nakakuha ng 27%. Sumunod naman si Senator Robin Padilla na may 21%, Senator Bam Aquino at Senator Grace Poe
Go na kapwa nakakuha ng 14% at si Torre na nakakuha ng 0.5%. Sa pagkasenador naman, nangunguna si Padilla na nakakuha ng 48.4%. Sinundan naman siya ni Pasig City Mayor Vico Soto na may 47.9%. 774 Balita Ngayon. Bumisita sa Malacanang kahapon si U.S. Secretary of State Marco Rubio at nag-courtesy call kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanilang pagpupulong, ipinabot ni Rubio ang pagbati ni U.S. President Donald Trump kay Pangulong Marcos. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, umaasa si Pangulong Marcos na makakadalo si Trump sa ASEAN Leaders Summit na gaganapin sa Pilipinas sa Nobyembre. Sinabi naman ni Rubio na tinalakay nila ng Pangulo ang pagpapatibay pa ng ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. Nagpasalamat din si Pangulo Marcos sa patuloy na suporta ng Amerika sa Pilipinas, lalo na sa larangan ng depensa at ekonomiya. Nasa Pilipinas si Rubio upang dumalo sa ASEAN Foreign Ministers Meeting at sinamantala ang kanyang pagbisita para makipagpulong kay Pangulong Marcos. Samantala, pagpapanagot sa Prime Water tuloy pa rin kahit iba na ang may-ari, ayon sa Malacanang. Balita po ihatid ni Chanel Salazar. Tiniyak ng Malacanang na hindi titigil ang pamahalaan sa paghabol sa mga responsable sa mga reklamo laban sa Prime Water kahit na ibenta na ang kumpanya. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tuloy ang legal na hakbang upang mapanagot ang mga dating may-ari sa mga naging pagkukulang nila sa kanilang mga customer. Sa ngayon, ang Crystal Bridges na ang bagong water concessionaire matapos itong bilhin ang Prime Water na dating pag-aari ng pamilya Villar. Sinabi rin ni Castro na inaprubahan ng Philippine Competition Commission ang bentahan. Gayunpaman, nilinaw niyang magpapatuloy ang pananagutan sa mga naging pagkukulang ng dating pamunuan ng Prime Water. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Naniniwala ang halos 2 sa bawat 3 Pilipino na dapat pagdudahan ng Pilipinas ang China. Ito ang lumabas sa second quarter 2026 tugon ng masa survey ng Okta Research kung saan 64% ng mga respondent ang nagpahayag ng kawalan ng tiwala sa China na mas mataas sa naitalang 55% noong March 2026. Ang tugon ng masa survey ay isinagawa kasabay ng paggulita ng Pilipinas sa ika-10 anibersaryo ng 2016 Permanent Court of Arbitration ruling kaugnay ng West Philippine Sea. Ayon sa Okta Research, posibleng nakaapekto sa opinyon ng publiko ang mas mataas na kamalayan tungkol sa mga pangyayari sa West Philippine Sea. Balance Luzon ang may pinakamataas na kawalan ng tiwala sa China na nakakuha ng 67%, sinundan ng Visayas na may 63%, Mindanao na may 62% at ang NCR na nakapagtala ng 59%. Samantala, PNP tiyak ang patas na investigasyon sa nangyari umanong police harassment laban sa ilang photojournalist na nagko-cover ng kilos protesta sa Pasay kahapon. Angel Garcia sa report. Nagsasagawa na ng masusing investigasyon ng Philippine National Police kaugnay ng napaulat na insidente na kinasasangkutan ng ilang pulis at mga kagawad ng media sa isinagawang law enforcement operation sa isang public assembly sa Pasay City kahapon kasabay ng mga aktibidad para sa ASEAN meetings. Ayon sa PNP, kinikilala nila ang mahalagang papel ng mga mamamahayag at iginagalang ang kanilang kalayaang gampanan ng kanilang tungkulin. Gayunpaman, iginit ng PNP na may mandato rin ang kanilang mga tauhan na tiyakin ang kaligtasan ng publiko, mapanatili ang kaayusan at maipatupad ang batas. Sinabi ng PNP na paulit-ulit nilang pinapaalalahanan ang lahat ng pulis na nakadeploy sa mga kilos protesta at malalaking pagtitipon ng pairalin ang maximum tolerance, professionalismo habang iginagalang ang karapatan ng lahat kabilang na ang mga miyembro ng media. Tiniyak din ng pambansang pulisya ang patas at walang kinikilingang investigasyon at kapag napatunayan na may lumabag sa batas, humiira ng pulisiya ng PNP o itinatakdang operational procedure, agad itong sasailalim sa kaukulang administratibo at iba pang legal na aksyon. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon.
Ilang araw bago ang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagkilos protesta ang Alliance of Concerned Teachers o ACTA sa harap ng Malacanang upang igiit ang kanilang mga panawagan sa pamahalaan. Kinundina ng grupo ang umano'y patuloy na pagkabigo ng administrasyon na tugunan ng mga suliranin sa sektor ng edukasyon, kabilang ang kakulangan sa mga guro, support personnel, silid-aralan at iba pang pangunahing kagamitan. Iginit din nila ang dagdag sahod, mas maayos sa benepisyo, mas malaking pondo para sa edukasyon at pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon. Ayon sa grupo, dapat itaas sa 50,000 pesos ang entry-level salary ng mga guro upang maging disente at sapat sa pang-araw-araw na pangangailangan. 774 Balita Ngayon. 4.5 minuto na lamang po bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po yung tagapagbalita, Daryl Justin. At Darlene Olanyo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Higit 1,400 personnel idideploy ng MMDA para sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang balita ay hatid ni Jonah Bakiran. Nasa 1,481 personnel ang idideploy ng MMDA para sa nalalapit na SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Ayon sa MMDA, ipapatupad nila sa kanilang mga tauhan ang no absent policy lalo na sa kanilang traffic personnel. Ipoposisyon din ng MMDA ang 39 na tow trucks, 30 motorcycle units, 5 mobile patrol units, 5 ambulansya, 1 military truck, 2 boom trucks, 6 na dump trucks, 22 portalets, concrete barriers, plastic barriers at plastic cones. Bukod pa dito, idideploy rin ng MMDA ang kanilang mobile command center kasama ang 15 CCTV cameras at monitors, gayon din ng MMDA Emergency Preparedness and Response Team na iistasyon malapit sa Batasan Complex. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Muling sumadsad sa record low na 61 pesos and 75 centavos ang halaga ng piso kontra dolyar. Kapantay nito ang dating record low na naitala noong May 18, 2026. 70 pesos and 36 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 82 pesos and 58 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 44 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Oras na po para malaman ang update sa resulta ng Lotto. Ihatid po yan sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahagi ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng July 22, 2026 draw ng Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Grand Lotto 655, ang winning number combinations ay 15, 24, 36, 10, 48, at 55. Muli ang winning number combinations ay 15, 24, 36, 10, 48, at 55. Mayroon itong jackpot prize na 89,205,403 pesos and 23 centavos. Sa Mega Lotto 645, ang winning number combinations ay 8, 14, 39, 29, 1, at 13. Muli ang winning number combinations ay 8, 14, 39, 29, 1, at 13. At may jackpot prize ito na 17,800,795 pesos and 73 centavos. Yan ang recap ng resulta ng July 22, 2026 draw ng Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Narito naman ang jackpot estimates para sa 9 p.m. Lotto game mamaya. Lotto 642, 10 million pesos. Habang 86 million pesos naman sa Super Lotto 649 game. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa.
Ako po si Jackie Magistrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Great Barrier Reef nanganganib na magkaroon ng ecosystem collapse dahil sa El Nino. Itali po ihatid ni Rose May Miranda. Nagbabala ang mga siyentipiko na malaki ang panganib na makaranas ang tanyag na Great Barrier Reef sa Australia ng mass bleaching at ecosystem collapse bunsod ng umiiral na El Nino phenomenon ngayong taon. Sinabi ni Morgat Pratchett, isang marine conservation ecologist mula sa James Cook University ng Queensland, na nagdudulot ang extreme El Nino ng matinding banta sa pinakamalaking living structure sa buong mundo. Inaasahan na magtatala ng record ang lakas ng El Nino ngayong taon habang pinapainit nito ang temperatura sa ibabaw ng gitna at silangang bahagi ng Pacific Ocean na nagdudulot ng pagbabago sa ihip ng hangin, pressure at pattern ng ulan sa buong mundo. Inihayag ni Pratchett na napakataas ng posibilidad na makita ang malubhang pinsala at large-scale mass bleaching ng mga coral sa Great Barrier Reef. Noong mga nakalipas na taon, nakaranas na ang bahura ng ika-6 na mass coral bleaching event simula pa noong 2016 dahil sa mas mataas kaysa sa karaniwang temperatura ng tubig, gayon din ang mga banta mula sa matinding panahon, coastal development at ang pag-atake ng mga crown of thorns starfish. Samantala, maigting na binatikos ng mga eksperto kabilang si Marine Studies Professor Uwe Goldberg mula sa University of Queensland ang kakulangan ng agarang aksyon mula sa mga pamahalaan sa buong mundo upang labanan ang krisis sa klima na naglalagay anya sa panganib hindi lamang sa mga koral kundi maging sa kinabukasan ng sangkatauhan. Pangalagaan ng kapaligiran para sa magandang kinabukasan. Ako si Rosemary Miranda ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, Philippine Passport tumaas ng 3 pwesto sa Henley Passport Index. Detalye ay hahatid ni Mika Fajardo. Pasok sa number 72 rank ng Henley Passport Index ang Philippine Passport na 3 pwestong mas mataas sa nakaraan nitong ranggo at ang pinakamataas na naitala nito mula noong 2014. Batay sa ulat na inilabas ng Henley Passport Index, kapantay ng Pilipinas ang Benin at Uganda sa ika-72 pwesto mula sa ika-75 pwesto noong 2025. Maaari nang makapasok ang mga may hawak ng Philippine Passport sa 65 bansa nang hindi nangangailangan ng visa. Matatanda ang naabot ang Pilipinas ang pinakamataas itong ranking na number 62 mula noong 2007 hanggang 2009 bago bumagsak sa pinakamababang number 83 na pwesto noong 2021 at unti-unting nakabawi hanggang sa kasalukuyang posisyon ngayong taon. Nananatili namang nauuna ang Singapore sa ikatlong sunod na taon sa pagkakaroon ng pinakamakapangyarihang pasaporte na may visa-free access sa 192 bansa, habang pumapangalawa ang Japan, South Korea at United Arab Emirates na may access sa tig-188 destinasyon. Sa hanay naman ng mga bansa sa ASEAN, nasa gitnang bahagi ang Pilipinas, kung saan mas mataas ang ranggo ng Singapore, Malaysia, Brunei, Timor-Leste, Thailand at Indonesia. Habang mas mababa naman ang Vietnam, Cambodia, Laos at Myanmar sa pinakahuling pandaigdigang talaan. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin naman pong music trivia, ngayong petsa nanguna sa US ang 1966 album na ito ng American singer na si Frank Sinatra. Ano pong album na ito? Alamin po natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny! Blessed Thursday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, July 23 taong 1966, nanguna sa US ang Strangers in the Night studio album ng American singer na si Frank Sinatra. Nirelease ang album sa ilalim ng mismong record label ni Sinatra na Reprise Records noong May 13, 1966 bilang LP o Long Playing Record, habang naglabas din ng compact disc o CD nito noong October 6, 1986. Bahagi ng Strangers in the Night album ang awiting may kaparehong titulo, Strangers in the Night. Gayon din ang Summer Wind, All or Nothing at All, My Baby Just Cares for Me, The Most Beautiful Girl in the World at ang Downtown. Ang single na Strangers in the Night ay naabot din ng number 1 spot sa US Pop Albums Chart,
habang ang Summer Wind naman ay naging isa sa mga kilalang awitin ni Sinatra na napabilang pa sa ilang mga pelikula at telebisyon noon. Ginawa ng Certified Platinum Awards ang Strangers in the Night album matapos makabenta ng higit 1 milyong kopya nito sa US. Sa Grammy Awards noong 1967, naiuwi ni Frank Sinatra ang Record of the Year at Best Male Vocal Performance Awards habang ilan ding mga parangal ang iginawad sa mga tao sa likod ng Strangers in the Night album. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Ngayon naman po mga ka-music sa ating balitang kakaiba, isa sa mga pinaka-tinatangkilik na pastry sa mga bakery ay ang croissant. Kaya hindi nakataka-taka na naisipan ng Saiwan Bakehouse sa Pattaya, Thailand na lagyan ng kakaibang twist ang kanilang ibinebentang croissant kung saan mayroon itong tila buhok na ibabaw kaya tinawag itong hairy croissant. Ayon sa may-ari ng bakery na si Arthit Chomsawat, ang nagtitrend nilang tinapay ay hango sa isa pa nilang kakaibang pastry na tinatawag na hairy cake. Parang iba yung kulay niya na. Ang croissant ay nilagyan sa ibabaw ng fat choy o itim na seaweed na tila buhok. Ayun naman pala. Ayan, nabuti na basa. Ang itsura ng hairy croissant ay umani ng iba't ibang reaksyon sa social media. Marami ang nako-curious sa lasa nito pero mayroon ding bumabatikos dahil sa itsura nito. Kasi mga partner talagang kakulay nga ng buhok. Yes. Tapos diba, parang iba yung texture ng pagkakagawa doon sa hairy croissant. Pero parang isipin mo, bagay kaya yung lasa ng seaweed. Kasi pag yung kinakain nating seaweed, ewan ko kung gano'n din yun sa mga parang Korean store. Diba, medyo maalat parang mga nori. So, yun nga. Bagay kaya ang lasa ng seaweed sa croissant. Kaya, pabili na tayo. Parang nakakagutom yun. Yung croissant, definitely masarap. Yes, Tapos di ba may mga iba-ibang palaman pa sa loob yun. Pero itong may seaweed po pero hairy croissant, pero seaweed yung nakalagay sa Kasi pag tinignan ibabaw. niyo po yung itsura, mukha pong may topping siya ng mga buhok-buhok, di ba? Kaya umaani ng iba't ibang reaksyon mula Parang sa mga akala mo netizen. yung partner yung nasuklay tapos yung mga hairstyle na doon sa yung suklay. hair fall. Yung hair fall, yun yung nakalagay doon. Anyway, yan na po ang ating balitang kakaiba para sa umagang ito. Bago po natin tapusin ang ating balitaan, partner, ibigay na natin sa kanilang ating katanungan for this day. Ito, partner, trending na trending yung usapin na to, no? Kaya talakayin naman natin sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko, dapat bang maalarma sa pagdami ng celebrity-driven social media giveaways para maipromote ang online gambling platforms at bakit? Definitely maraming sasagot. Kaya kung gusto nyo mauna, isan nyo na po ang inyong mga opinion sa ating text line 0929-321-8738 at maaari po kayong mag-comment sa ating YouTube Live at sa ating Facebook page. At yan ang mga may init na balita ngayong araw po ng Webes, July 23, 2026. Kami po nyo nakasama, Daryl Justin. At Darlene Olanyo. Napa sa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.